And we're back sa ating first ride impression. We're heading back to Marikina, no? May share ko sa inyo ang aking first ride impression as a EV user, of course. Tayo ay meron ding unit na upgraded na electric motorcycle. Kaya nga ang sinishare ko po sa inyo ang aking perspective bilang isang rider din. And of course, ito, sa electric. So kung ikaw ay bago sa pag-electric, kunyari galing ka sa Digas, 125cc hanggang 150cc na scooter, ito ang masasabi ko. Isa sa magagandang option na pwede mong matry para sa iyong first journey sa electric motorcycle world. Ngayon, kung ikaw naman ay galing sa L1 or L2, ito yung mga pwede nyong i-consider na unit, no? So, mataas, hindi siya kaya makipagsabayan sa mga gasoline scooters. Category L3, malamang, ito, sa bigat niya na 200 kilos. So, talagang very stable siya. Tapos naka-lithium battery ka na, naka-lithium iron phosphate, kung saan kilala si lithium iron phosphate pagdating sa kanyang kunat, pagdating sa range. So halos wala ka nang papalitan dito kung tutuusin, no? Kung gusto mo ng stock, eto na yon, stock talaga. Although marami ring ibang brands na talagang pagbili mo talagang stock, okay na. So kasi kakaiba yung nito, yung kanyang proposition na syempre ito ay ADV style, no, or adventure bike style. Sabi mong adventure bike, hindi naman to yung talagang hardcore mag-off-road ka, hindi. Light off-road. So lalo na sa atin, no, lalo na sa ako personally, kasi ako taga Marikina ako kung saan kung gusto mong mag-swimming, paghintay ka lang ng konting ulan, babaha na. Kasi ang Marikina ay valley, no? Pinalilibutan po kami ng bundok. So lahat ng tubig galing sa bundok ng Rizal ay napupunta sa Marikina, no? So normal na sa amin 'yon. Kaya nga kami ay handa lagi pag mga may malalakas na ulan. So dapat prepared ka. Ngayon, punta tayo sa balikan ko lang yung mga nagustuhan ko pa. Kasi sabi ko nga sa inyo, first ride impression, hindi ko kagad pinakilaman yung mga yung mga nakalagay sa display or yung setting, kasi marami siyang feature actually. Yung sa dashcam lang, yung harap likod meron di ba? Saka nakakita ang e-bike ngayon ng ganun. Parang ngayon pa lang ako nakakita. Ito pa lang tong unit na to, no? So isa yon, Android ready na rin yan, may mga maps, so pwede mong i-connect sa phone mo. So although may nabibiling mga aftermarket na mga TFT displays na may mga na rin or Android ready na rin. Ito, laki pa ng display, di ba? Kitang-kita mo nga, liwanag So yun, siyempre ang mga typical concern kasi sa mga TFT displays, pag sobrang liwanag, hindi mo siya nakikita. Ito, ang kagandahan nito, kahit maliwanag, visible pa rin yung mga nakasulat sa display. So yun naman. Isa pa sa mga nagustuhan ko rin dito is itong windshield na na-adjust, di ba? Kung gusto mong, or yung wind deflector, para kung hindi ko pa naman ma-fully utilize tong kasi hindi naman gano'ng kabilisan dito, no? So pero malaking bagay ito lalo pag long ride, no? Hindi ka nabubugbog ng headwind kasi merong deflector na magbabawas ng pressure ng headwind papunta sa rider. So yun mga nagustuhan ko. Isa pa pala sa nagustuhan ko rito, ito po ay dual disc brake na. So naka CBS na, dual disc brake pa. Malaking pagdating sa stopping power, maganda to kasi hindi siya nakakable, no? So naka hydraulic na siya, naka master pump, and naka combi brake, sabi ko nga kanina umaga. At ang preno nito, ang configuration nito, hindi ako nagkakamali, sa harap nasa kaliwa yung ito, gano'n siya kadali isingit. Nasa kaliwa yung front brake, yung sa rear nasa kanan. So ano namang value nun? O anong advantage nun? So pag pumreno ka ng sabay, balance siya. So kasi minsan ako na-experience ko to kay kay tawag dito? Kay Rooster.
Dahil parehong ano yun parehong kanan. May tendency siya pag kunyari medyo hard yung braking, kumakabig. So yun, so mararamdaman mo siya lalo na sa front. Kaya nga yung iba, kung hindi mo kayang palakihin yung preno mo or ginagawang dual disc brake, no, hindi lang para lumakas yung preno mo but para maging balance, hindi ka parang nagkakaroon ng torque steer, parang ganun. Yun yung mga napansin ko na syempre sabi ko nga sa inyo, i-compare ko to sa experience ko sa mga units na meron ako. Mga high powered talaga itong mga units natin. Ito masabi ko kayang sumabay nito. Kumbaga sa stock, kaya sumabay ito. Easy, no? Ilaw, yan. Normally, di ko nilalahat kasi minsan sa stock na mga electric motorcycle na lumalabas, hindi ganun kalakasan yung ilaw. Kasi maliit lang yung parang ilaw nun nakakita ko na yun nung binuksan yung sa A500. Maliit lang yan. Kahit yung sa H1, maliit lang yun. Kaya kumbaga parang lumalawak lang dahil dun sa pinakalente niya. Pero ito, kagabi nung dumating to, sabi ko lakas At isa pa sa nagustuhan ko rito, yung may MDL. Hindi ko lang alam kung kasama na sa package to, itong MDL. O diba, hindi ka nagagastos mag-MDL. Ang ganda lakas So yun yung mga nakita ko nagustuhan ko dito sa stock, bone stock na Storm X. Siyempre plus yung charger niya na type 2. Ang charger niya pwedeng slow charging 10A, pwede rin fast charging na 25A. Dito ako pinahirapan itong Storm X na to. Yung kanyang upuan yung hindi pala upuan, yung kanyang seat height. So kaya sa mga ka-height ko na medyo malaki pati yan tulad ko, ito yung challenge. Pero once na tumakbo na to, napakagaan. Sobra. Ang sarap. Yan. So ramdam na ramdam yung combi brake dito sa parang si TVS iQube, naka-combi brake din yun Gintong-ginto rin yung feel. Speaking of upuan, nasa medyo stiff side siya. Comfy, very firm yung upuan niya, tapos naka-camel, so may konting support sa may yung tailbone sa may puwet, di ba? So yung parang lower back mo. So ayan. So share ko na lang din sa inyo, no? Speaking of the seat height na challenge sa akin. So pwede kasi hindi challenge sa iba di ba? Kasi matakad yung iba Mga 5'7" pasok to Kasi nung napanood ko yung kay Biyaheng e-bike, yung kay Ibiyahe Moto, kay Wattspeed, kay RB, matatangkad naman yung mga kaya medyo parang walang problema sa kanila yung Storm X. So ako medyo may konting challenge sa akin sa 165 cm, mga 5'4 plus 5'5. Side mirrors okay naman, kasi yung side medyo na lang ako kasi hindi ko magsagat pa labas. Kumbaga may hangganan lang yung palabas niya. Ako kasi gusto ko mga 10% lang yung kumbaga ayoko nakikita yung siko ko para kita ko yung kung may blind spot man, sakop kita ko lahat. Diba? Kasi syempre tayo bago tayo mag-change ng lane, tingin muna tayo sa side mirror. Kung kaya mag shoulder check, diba? Ayun pa pala, isa sa mga napansin ko, yung kanyang di ko masyado ramdam yung regenerative braking niya. Kasi yung regenerative braking or yung regen, nakakatulong siya magbalik ng current sa ating mga baterya. At the same time, nag-engine brake siya para hindi ka totally nakadepende sa rear brakes mo to slow down. So dito napansin ko hindi siya ganun katapang yung kanyang regenerative braking. Halos wala hindi ko maramdaman hindi ko alam, baka sa option siguro, pero maganda kung ma-activate yung medyo matapang-tapang ng konti yung engine braking para sa mga corners. Before ka mag-corner, syempre mag-slow down ka, pepreno ka, di ba? Meron ako nararamdaman ko meron pero hindi lang ganun kalakas. Meron Anyway, so yun yung mga nagustuhan ko talaga dito sa Storm X.
siksik ka sa features, maganda ang performance. Very subjective pag sinabi mo maganda. Dapat objective ka sa sarili mo rin kasi meron kang pinagkukumparahan. Diba? Ako kasi kaya kong i-compare sa unit ko kasi ako masaya ako sa mga units na na-build, no, sa akin, mga upgraded units ko. Yung si Rooster nagawa ni JRC Works, and si Phoenix nagawa ni Lodge e-bike, no? Kasi parang gawa niya yung hinihingi ko or nabigay niya yung hinihingi kong performance. So, kumbaga happy ako dun. Kung meron mga changes, konting-konti lang. Yan, no? Ito may share ko sa inyo. Isang paa lang pag naka full stop. Kasi pag dalawang paang binaba ko, tingkayad. Kung titignan ko tong display, ano ba mga nakalagay dito? Motor temp, battery temp, yung percent. Actually, chinek ko yung battery percent, ha. Medyo parang nakakalibrate siya sa BMS pagdating sa capacity. So, dito 75%. So, most likely, ganun din, no? So, ito ba ay pwede sa highway? Pwede to. Kasi kaya tumatakbo to ng 60, more than 60 kph. Diba? And ang mga highway kasi, 60 kph ang takbuhan dun. Siyempre, kung na-traffic, di dun bumabagal lang. Pero, ang norm o ang kanyang speed dapat dun ay 60 max. Kaya nga, although na-discuss ko na to sa huli kong video regarding dun sa issue, di ba? Yung nangyaring issue. Bakit nga ba ang mga below 50 kg, below 50 kph tumakbo ay hindi pwede talaga sa highway? Kasi ang mga kasabayan mo malalaki at mabibilis. Hindi porket mabagal ka ay safe ka pagdating sa highway. So lagi ko sinasabi, diba? So kailangan mo sumabay sa speed nila kasi kung hindi, yung kabagalan mo or yung speed mo na mabagal ang magkukos sa'yo ng aksidente. Ganda ng suspension. Diba? Yung sinasabi ko, ADV. Kaya siya ADV because of the suspension. Isa sa mga binabayaran mo sa pagiging ADV is yung suspension, yung long travel ng suspension. So takbuhan 60. Yun sinasabi ko, di ba? So, kailangan mong sumabay sa speed nila. Balik tayo sa motorcycle lane. Sa right. Pero tayo babalik ulit sa kaliwa because tayo mag-U-turn. Tayo naka mode 2 lang. Sabi ko, yun man natin kailangan mag-mode 3. Kaya nga dito, babalik tayo dun sa topic na bakit ito pwede, yung mga L1 hindi, even tricycles hindi, diba? Kasi nga masyado sila magaan. Yes, kayang tumakbo, pero kung ako papalitan ko tong side mirror, bitin eh, hindi mo mailabas. Anyway, tulad nito. So yan, so kaya mong dapat sumabay sa takbuhan na ito, 60, diba? Tapos kung mag-U-turn ka, dapat pagka U-turn mo, mabilis mo makukuha yung 60 kilometers per hour para makasabay ka ulit sa flow, para bago ka pumasok sa iyong papasukin, no, na after mo mag U-turn. Yung sinabi ko na rin na kahapon. So yan, so try nga natin mag speed trick. Itong difference yan, tulad nito U-turn, di ba? Ako kasi pag mag U-turn ayoko sa outer, gusto ko dito sa inner bumubuelo kasi sa outer, pwede ka masalabit ng mga pabibilis. Yan, ito yung sinasabi ko. Build ka ng speed. Ikay mag-signal light. Tingin sa side mirror kung may open o di open. So, hanggat sa makapasok ka dun sa, tulad yan, ay opening pa. So, pasok tayo. Diba? Hindi pwede yung mabagal ka 20, 30, 40, bumubelo ka, sabay kumakanan ka na. So, sigurado tutumbukin ka ng mga tumatakbo na 60 dito, no? So lalo na kung maliliit. So sorry to say this, ako humingi ako ng pasensya po sa mga naka L1, L2 na pwede sila sa o gusto nilang mag highway. Pwede naman eh, nga lang kung may bike lane, kasi sabi nga nung LTO chip eh, 'di ba? Kung may bike lane, nakasya ka,
dun ka. Pero para sa akin, very risky eh. Paano kung tatawid? Di ganun din. So, makikihalubilo ka pa rin dun sa mas mabibilis. Kasi bilis lang ba ang basehan? Hindi eh. Hindi lang naman bilis eh. Pati yung ano mo rin, yung weight ba. Kaya nga, kinlassify yung weight eh. That's for me Kaya, sa lahat po ng nakakapanood nito na L2, L1, sana po maintindihan nyo rin yung point ko pagdating bakit ako sang-ayon ang L1, L2 ay pang hindi pwede sa highway, lalo na ganon yung mabibilis. Kasi matatangay ka, number one. Tapos pangalawa, pag pwede ka ma-aksidente. So yun lang naman po yung point ko doon. Hindi yan anti-poor o anuman. Walang ganon-ganon. Di ba? Mas mahirap, mas mabigat kung na-aksidente ka dahil mabagal ka, natumbok ka, di ba? Mas matindi yun. Yun naman yung point. Doon ako yun yung stand ko. Alam ko maraming magdi-disagree sa inyo. Alam ko maraming magagalit sa inyo, no? So sana maintindihan niyo yung point na yun. Yun lang po. So ayoko na mag-explain dyan. Sabi ko nga sa inyo po, ako po ay matagal na nagmamaneho. At marami na ako nakita sa kalsada, no? Sabi ko, ahente pa lang ako noon sa mga pinanggalingan ko. Luzon, North Luzon ang hawak ko. Pagpasok pa lang ng Bukawi, area ko na yan ng toll, di ba? So sa probinsya yan, marami yan, mga kuliglig, mga tricycle na nasa MacArthur Highway, lahat ng elemento nasa MacArthur Highway eh. Talagang maano rin eh, nakakatakot din. So ikaw din as a driver, syempre mag-iingat ka din, di ba? Ayaw mo rin kasi makasagasa. So speaking of dun sa mga dun sa mga accident, pagdating kasi sa sinasabi nila yung traffic accident, mas maliit ang casualties or mas maliit ang number of accidents versus sa total, di ba? Pinakita yan yung sa MMDA, yun yung ginamit na rule eh. Tama yun kung sa dami ang pag-uusapan, kung ilang percent sa total o sa karamihan o sa kabuuan. Pero kung titignan mo dun sa perspective na ilan ang fatality versus dun sa total, halos pareho yan. Actually mas mataas pa ang fatality versus total number of accidents per category. Computin nyo po, 34 over something, 1.14% ang e-bike, pedicab bike, samantalang ang motorcycle 1%. Tapos ang kotse around 0.17%. So ibig sabihin nun, ilan ang namamatay doon sa kabuong aksidente ng mga e-bike, mas maraming namamatay. So yun lang yung point, no? Kaya nga we're pushing for safety. Totoo yun. Ang ayoko lang naman yung pinagagawa sa LTO, DOTR, LGUs, marami rin kayong pagkukulang din, di ba? Seminars. Meron din nag-comment. Dapat ang sinasanction yung mga sellers. I partly agree, agreeing doon kasi yun yung ang hirap kasi benta-benta eh. Dumaan din ako sa sitwasyon na yun, di ba? Naengganyo ako kasi nakita ko sa social media sumisibak ng ganito eh, NMAX, sumisibak ng Honda PCX, mga ganun di napabili naman ako. Hindi naman pala, di ba? Kailangan i-upgrade mo siyang todo para magawa mo yon. Tapos sasabihin, hindi kailangan na lisensya, hindi kailangan na rehistro. Totoo, pero hindi mo kasi in-explain ng todo na ang L3 kailangan ng registration kasi para na siya motor kung tumakbo. Ba't ganun? No? So agree din ako dun sa nag-comment na yon, sir. Kung sino ka man, nakalimutan i-post na lang kita, no? So thank you. Ako open ako sa comments, no, kung hindi ka sang-ayon, di ba? Sabi ko, demokrasya to eh, di ba? Nasa iyo yan, nasa paniniwala mo yan. Kung sa tingin mo yan yung pinaglalaban mo ay tama, you voice it out. And I agree, di ba? Pero maging objective lang, huwag subjective. So yun, anyway, so nalayo tuloy ako sa topic. Discuss ko na yun eh, umulit tuloy. Anyway, so going back dito kay balik tayo kay Storm X. So overall, okay to si Storm X. Siyempre may pinanggagalingan ako na ako ay experience ko sa mga units ko and nakapag-drive ako ng mga stock. Kaya pumupunta ako sa mga makina Moto Bazaar, Inside Racing para mag test drive.
Kasi doon mo maano eh. Doon mo malalaman, ito pwede sa akin to, para sa akin to, 'di ba? Kaya sabi ko, yung mga na-test drive ko noon, meron talaga na malalakas pero hindi para sa akin. So, yung TVS okay din, maganda TVS, okay din 'yon, 'di ba? Yung iQube kasi yun, talagang registered na, etc., no? So, proven pa sa sa mga skills challenges, of course, by Ras. Ito lang, sabi ko, kung ito baka sinakyan ni Ras to, tapos sinali rin sa skill challenge, baka manalo rin yun eh. Kasi masabi ko, kahit sabi mong, kasi yung 3.4 watts yun eh, si TVS iQube. Ito is 4 ang rated, no? Masabi ko halos kasing leaks eh. Mas mabilis lang to na konti. Pero konting-konti lang yung difference para sa akin Kasi nung din-drive ko sa Antipolo, din-drive ko rin yun masarap siya. Kumbaga hindi super iwan kaluluwa. Hindi naman. Kasi mataas ang acceleration eh. Si na Phoenix tsaka si Rooster ko talagang ang G-force niya, yung pull niya, umaabot ng mga 0.5 Gs, gano'n. Ayun. So, ito very tame. Powerful but very tame. Ayan Yun, ang aking first ride impression sa Storm X. Diba? And I hope may na-share po ako sa inyo. And marami pa tayong gagawin dito kay Storm X. At again, nagpapasalamat ako sa NXT PH, E-Bike PH sa binigay nilang opportunity sa akin na ipahiram sa akin to, i-test ride. Hindi mo naman pumangking okay? So yun. So again, salamat NXT kay Sir Edwin. Shout out po kay Sir Edwin for giving me this opportunity to test your bike sa actual road condition, 'di ba? Hindi sa mga test track ginagawa. So dito mismo sa actual, sa pang daily, 'di ba? So ano yung feel? Parang na-share ko naman po sa ating audience na ano yung pakiramdam ng pagdadrive ng isang Storm X sa ordinaryong araw, sa ginagamit mo as a daily rider mo, no? So abangan nyo po yung next video ko, na ang next video ko naman ay aakyat tayo ng Tanay. So napagbigyan po ako ni Sir Edwin na sa Monday next week ko na daw po isole. Thank you Sir Edwin talaga. Yun, so matetest naman natin siya sa Tanay naman. Tanay gaming naman tayo. Sarap, mga lubak-lubak, parang wala lang eh. So, ay, nakatrip pala ako. Ayan. Okay, so with that, I'd like to end this ride, my first ride impression with NXT's Storm X. And I hope marami pa ako na i-share sa inyo and nakakapagbigay ako ng idea sa mga nagbabala kumuha po ng NXT Storm X. So yun po, again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po sa lahat ng nakatapos na itong video na to. Medyo napahaba, pero natapos nyo pa rin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And kita tayo sa susunod na vlog. Bye-bye!